Indeed, what a big surprise today, mga ka-surprise. I'm 30 plus and I'm officially homeless. Maybe just for the next 3 days. So, ano ba ito? What is this all about, mga ka-surprise? So, Sabado po ngayon and May of 2025 and I wake up today homeless. So, hindi ko po alam kung gaano po katagal ako magiging homeless, mga ka-surprise. All I have with me is kung ano po yung suot ko and a camera to film every every detail na mangyayari po sa homeless journey ko. So, it is around 6 in the morning today. Yes, I started early. We started early today, mga ka-surprise. And so let's see kung anong mangyayari, no? I'm homeless and I have all these frustrations. Bata pa lang ako. Ayan, mga ka-surprise. Tingnan natin siya. I have all these frustrations. Bata pa lang ako, mga ka-surprise about doon sa naglalayas, ganun. Kayo ba nakapaglayas na po ba kayo, ganun? Nung bata ako nakapaglayas na, kayo ba mga ka-surprise? Comment down below. And ayun nga, today, hello? Hi, good morning. Good morning. Check lang po naman, sir. Thank you. Good morning, sir. Hello. So, ayun mga ka-surprise. Nung bata ako nakapaglayas na ako, ganyan. We are now in the Soler. And ayun nga po, recently I've been thinking, what if I am homeless? So I have these frustrations na what it's like being homeless. Especially ngayon po, I've watched a lot of documentaries na people are getting homeless even on the most powerful countries like the US, Europe, ganyan. Natural ba itong ano nila? Itong, what do you call this? Orchid? Yeah, I think this is a natural orchid. So, ayun. So, I have all these frustrations na I wanna know what it's like to be homeless because I want to be prepared, ganon. So, everything now is coming to a fruition. I thought to myself, why not? I'll become homeless and let's see what is going to happen. So, I'm on a journey of portraying something or something. I'm in a journey of portraying someone who is homeless. Ayan, and I'm not sure how long will it take of me being homeless. This is the first day and I will bring you along with me. So, join me in this journey of being homeless. So, para po pag kayo mapunta sa point na being homeless for reasons of, let's say, nasunugan, nagkaroon ng lindol, ganon, alam nyo na po kung anong gagawin. And I've thought some of this journey that we are going to be doing and ituturo ko po sa inyo. Maybe disclaimer po muna, mga ka-surprise, I'm not a pro. I'm not saying what I will do is gagawin nyo rin, ganon. What I'm saying is napag-isipan ko na po ito kasi nga po, as I told you, I have these frustrations na ano kaya yung pakiramdam na naging homeless, ano ba yung pinaka-smart thing to do, ganon. And ayun, gusto ko po i-share sa inyo yung mga thoughts ko, ganyan, and everything. So, first of all, kailangan po, mga ka-surprise na pag homeless po tayo, it's not the end of the world na magpapaka super depressed tayo or sad and everything. What we will do is to be smart. Ayun. So, pag naging homeless po tayo, kailangan po natin ng energy. Ayan. So, hindi po pwedeng mag-expose tayo sa sun and everything. So, what we will do is to find a place na where we can calm down and hindi po tayo madudumihan kasi mahirap na pong maglinis pag homeless po tayo, hindi po tayo makakaligo and everything. So pag nasa CBD po tayo, Central Business District, it's not that hard to find, ganon. So let's say nasa CBD tayo and then nasunog yung buong building na tinitiran mo, you have no nothing with you.
Ang meron lang tayo is itong clothes natin and itong camera. And that's what I have. Ayun. Ito lang po yung dala natin ngayon. Ayan. And kung ano laman po niyan, again hindi ko po alam kung ilang days po tayo magiging homeless ha. Ang laman lang po niyan is itong charger nitong camera and ito pong Life of Jesus. Ayan. Gagawin po natin yan. Magiging priority po natin ang pagiging Kristiyano, mga ka-surprise. Yun po yung goal ng life natin. Hindi porkit nasunugan tayo, magiging priority na natin is kung paano tayo makakaipon ulit or whatever. Ang main goal pa rin po natin is paglingkuran ng ating Diyos and everything will follow. Ayun. So yun po yung main what do you call this? Task natin or main focus natin na makapagturo sa kapwa natin ng mga salita ng Diyos, mag-aral sa ating sarili at ibahagi sa iba. Ayun, binigay po sa atin ng Diyos ang kanyang salita ng libre, ibibigay din po natin ito ng libre sa iba. Lalo na po ngayon na panahon na kailangan po ng tao yan. Hindi po natin kailangan ng mga basic necessities natin kasi po ipro-provide na po ng ating Diyos yan. God will provide and ang kailangan lang po natin, kahit po ang pinakamayamang tao na si Haring Solomon, mga ka-surprise, ang sinabi po sa atin ay alamin natin ang obligasyon natin sa Diyos dahil yun po yung whole point ng pagiging tao natin. Hindi po magpakayaman or whatever. So, ayun hindi tayo masyadong mag-elaborate muna ng mga pangyayari ng being homeless kasi nga po, wala pa naman po tayong idea. I-ano pa lang naman po natin, i-experience pa lang naman po natin ng pagiging homeless. So, tara na po. So, ayun nga po. So, as of, I think around 7 in the morning today, May 2025, homeless na po tayo. So, ayan, and first thing na pinuntahan natin is itong hotel. Nandito po tayo sa Soler, Quezon City, and we are here not to check in. We are here to, magpapalamig tayo kasi nga hindi tayo pwedeng may stress kasi nga wala na tayong papaliguan, ganon. So, ayun, pag nasa hotel po tayo, malamig po dito. We can lounge around. Ayan, may ambience po dito na unlike sa mall, kasi malamig din naman po sa mall. So, pwede naman po tayo doon kasi malamig. Pero pag sa hotel po kasi, parang walang masyadong stress na para bang you have this constant feeling of kailangan mong maglakad, ganyan. Here, pwede tayo magstay as long as we like dito po sa lounge, ganon. And I think in other hotels din po sa CBD like the Dusit, ayan, mga intercontinental hotels, ganyan. Pwede lang po tayo magstay, magpalamig, ganyan. And ayun nga po, mga ka-surprise. Paghanap nga po tayo ng pinakamalapit na toilet dito, titingnan din po natin kung pwede po tayong maligo, gano'n. Let's hope. Or kung meron ba silang toilet dito, gano'n. Tanungin natin. Hello, good morning. Kuya, may toilet po kayo dito? May toilet po? Okay, thank you. So, ayun, mga ka-surprise. Meron po silang toilet dito sa lobby. And, ayan. So, yun nga, pag homeless po tayo, wala po tayong papaliguan, mga ka-surprise. So, isang damit lang po yung dala natin. Hindi po natin ito pwedeng dumihan. So, pag nagstay po tayo sa labas, we are here in the Philippines. Babaho po tayo, magkakaalip-kabok po tayo. Mahirap yung feeling ng gano'n na homeless ka na nga, tapos super down pa yung feeling mo kasi ang dumi-dumi mo, gano'n. So, titingnan po natin kung meron sila dito facility na pwede po nating paliguan. Ayan, so ganito po yung toilet nila dito sa Soler, ayan. So obviously, mga ka-surprise, wala silang bidet. Alam niyo po ba yung bidet? Yun yung parang bum gun, gano'n. Kasi po sa iba pong toilet, mga ka-surprise, sarado po yan. Sarado yan. So, pwede tayong maligo. Pag may bidet, ayun, maliligo lang tayong ganyan. We'll shut the door, ganyan. And then, kung meron pong bidet, ay parang pangit ang ilaw dito. Kung meron pong bidet, and then wala naman pong opening dyan, pwede po tayong maligong ganun. So, ayun. But here, we cannot do that kasi nga po, wala po silang bidet. And ayun, sabi nga po nila, hello, good morning.
And then sabi nga po nila mga ka-surprise is para bang ewan ko, doon sa mga iba pong nagbibigay ng opinion nila or review dito po sa Soler is para bang first class gano'n or parang high-end na para bang ito na yung parang pinaka-latest gano'n and everything. But when you see the toilet, parang hindi naman kasi parang hindi rin siya gano'n kalaki. Hindi po gano'n ka-grandeur yung toilet nila and hindi ka pwedeng maligo. Ayun, unlike no sa mga ibang hotels na pinupuntahan natin na pwede kang maligo dun sa lobby nila na may toilet, gano'n. And what can I say about sa grandeur naman? I've been talking about grandeur sa mga hotel videos ko. Well, yun nga sabi ko, yung mga usual na what do you call this? Yung mga latest hotels ngayon is para bang hindi na ako natutuwa sa kanila kasi para bang hindi na ganun ka grandeur yung nagiging lobby nila. Pero eto po, nakita po natin, latest po itong hotel na ito and grandeur po yung lobby nila, which is good. Ayun. And ayun nga, ayan, they have couches na pwede nating I'm not sure kung sa couch na ito pwede tayong mag-stay dito. Kasi I think this is a part of a restaurant. But anyway, let's try this toilet again. Kasi baka dun lang walang bidet. Alam niyo bidet? Yung parang shower na parang bomb gun. I-research nyo na lang, i-google nyo mga ka-surprise. Again, I am homeless, kayo hindi. So, mag-research kayo ganyan. And ayun nga po, tingnan natin for men's room. Hello? Is this occupied? Close po, close. Aha, alright. Okay, thank you. Welcome po. So, ito na po yun. And then, wala rin pong bidet. Ayan, thank you. Wala silang bidet mga ka-surprise. So, hindi to tayo pwedeng maligo doon. So, ayun mga ka-surprise. Mag-15 minutes na po tayo. Hanggang 15 minutes lang po yung mga ilalabas kong video. This entire journey of my, what do you call this? My homeless escapade, ganun. So, I think we can couch here, right? Okay, let's try to couch here. Ayan. So, ayun. Aside from those wooden chairs, meron din po tayong couch dito na pwedeng, ayan, we can lounge around. So, ayan. So mga ka-surprise, ang dala lang po natin is actually itong camera, ayan. So hindi po tayo gagamit ng any cellphone, ganyan, that can, you know, we can ask help for anybody. Wala po tayong relatives ngayon, wala po tayong friends na mahihinga ng tulong. It's just us. It's between you, me, and God. So, ayun, titingnan po natin kung gaano po yung itatagal natin na homeless na hanggang sa kakayanin po mga ka-surprise. Again, wala po tayong cellphone, hindi po tayo pwedeng mag-ask ng help. Wala po itong call a friend, ganyan. And, ayun, about sa food, wala rin po tayong pera mga ka-surprise. So, wala po akong dala dito. Hindi po ito 100 peso or $1,000 challenge, ganon. Wala pong ganon. Wala po tayong dalang pera. So, aasa lang po tayo sa pwedeng manghihingi tayo, di ba, kaysa magnanakaw, ganun. Or let's say, ngayon, ang plano ko is, wala pa akong breakfast, it is around 7 in the morning. Pag nag-open yung mall, meron pong Starbucks doon. And yun na po yung first breakfast po natin. Pero mga ka-surprise, hindi po tayo bibili. Hihingi lang po tayo ng milk doon. Kasi pwede po tayong bigyan nila ng milk, ganon. So ilang Starbucks ang meron dito sa Quezon City. Pupuntahan po natin yung lahat at hihingi po tayo ng milk. So magpi-15 minutes na po mga ka-surprise. Puputulin ko na po itong video. Initial video pa lang po ito nitong homeless escapade natin. And ayun mga ka-surprise. Yun lang po muna. Puputulin ko na po yung video.